Vince, anong oras magsisimula ang charity event sa Barangay Maligaya? Tanong ng binatang alkalde ng bayan ng San Vicente na si Alexander Lefranco. Nasa opisina pa sila ng mayor sa munisipyo. Magsisimula ng 2:00 ng hapon ng event, pero baka mga bandang 5 na tayo makarating doon dahil may meeting ka pa with your campaign team para sa darating na eleksyon. Sagot naman ni Vince, ang kanyang political advisor at close na kaibigan. Tumango na lamang si Alexander at malalim na napabuntong hininga habang nakatanaw sa mga sasakyang nakaparada sa parking lot ng munisipyo. Oh, ang lalim nun ah. May problema ba, Mayor? Nothing. It's just that I feel so tired lately. Bakit kasi hindi ka muna mag-relax kahit sandali lang? Puro ka kasi trabaho. Hindi mo na nabibigyan ng oras sa sarili mo na magpahinga at mag-enjoy. Huling party kaya tayo 1 month ago pa nung birthday ng Kuya Aaron mo sa Manila. You know I can't do that now, Vince. I don't have the leisure time to relax and unwind, especially now na magsisimula ng campaign period ilang buwan mula ngayon. Marami akong kailangang asikasuhin para ron. Hindi ako pwedeng magliwaliw lalo na't maraming mga matang nakamasid at nag-aabang na makagawa ako ng pagkakamali para magamit laban sa akin. Mahabang sagot niya. Sa edad na 32 ay 2 beses nang naluklok bilang mayor ng bayan ng San Vicente si Alexander. Sa 2 magkasunod na termino na dinaanan niya bilang alkalde ng bayan ay marami na siyang programa at proyektong naisagawa para sa nasasakupan. Pinatunayan ni Alexander sa marami, lalo na sa mga taong kumukwestiyon sa kanyang kapasidad noon pa man, na hindi lang ang angking kagwapuhan niya at ang pangalang dala niya ang dahilan, kaya siya nailuklok sa pwestong hawak niya ngayon. Gusto niyang malaman ng mga ito na meron din siyang ibubuga at magagawa sa tulong ng kapangyarihang ibinigay ng taong bayan sa kanya. Galing si Alexander sa pamilya ng mga politiko. Bago naging senador ang ama niya ay namuno muna ito sa San Vicente tulad ng lolo niya. At ngayon nga ay siya naman ang nagpapatuloy ng legasiya ng mga ito. Marahil ay marami ang tutol sa sistema ng political dynasty sa bansa. Ngunit para kay Alexander, kumpara naman sa bayan at sa ikabubuti ng mamamayan ang hangarin, ay walang masama kung ipagpapatuloy ito ng iba pang miyembro ng pamilya. Naiintindihan ko naman ang layunin mo, Xander. Pero hindi rin naman masama na huminga pa minsan-minsan. You know what? Bakit hindi tayo mag-inom ngayon? Tagal na rin nung huling nag-inom tayo. Ani Vince na mabilis niyang binalingan. Ngunit bago pa man niya ito magawang sagutin, ay kapwa sila halos na napalundag sa kinatatayuan nila nang may babaeng bigla na lamang sumulpot sa harapan nila. Hello, Mayor Alexander. Good evening. Magilaw at kumakaway na bati ng babae. Sandaling natulala si Alexander sa maaliwalas na mukha ng babae. Halos maging guhit na lamang ang mga mata nitong singkit sa laki ng pagkakangiti nito. Maliit ang mukha nito na tingin niya'y kayang-kaya niyang ikulong sa mga malalaki niyang palad. Agaw pansin din ang maninipis at kulay rosas nitong mga labi. Medyo napalunok nga siya nang magawi roon ng mata niya. Tila kasi inaakit siya na halikan ang mga yon. Simple lamang ang suot ng babae. Wala itong masyadong kolorete sa mukha. Wala rin kung ano-anong mamahaling abubot sa katawan maliban sa hand carry nitong bag na bitbit. Pero agaw pansin ang natural na beauty nito. Katunayan, pakiramdam nga ni Alexander ay nakita na niya ang babae, ngunit hindi lang niya mabatid sa sarili kung saan niya ito nakita at kailan. Basta ang sigurado lang niya, hindi taga San Vicente ang dalaga. Grabe, bakit naman ngayon lang kayo lumabas ng munisipyo, Mayor? Magsi-7 na ng gabi oh. Sabi kanina ng mga tao sa loob ay mga 5 ng hapon pa matatapos ang oras ng trabaho mo. Hindi na nga ako nagpumilit na pumasok kanina dahil alam kong abala kayo at wala rin naman akong schedule para i-meet ka. Kaya naghintay na lang ako dito. Pero halos 2 oras din ako naghintay ah. Comical na kwento ng babae na lalong nagpatulala sa alkalde. Napakurap-kurap si Alexander maya-maya at tila nagising sa sandaling pagkakatulala sa babae nang sikuhin siya ni Vince. Bro, kilala mo bang madaldal na babaeng yan? Pabulong na tanong nito sa kanya. No. Maikling sagot niya bago tumikim at muling hinarap ang babae. Pabalik-balik ang tingin sa kanila ng babaeng hindi yata napapagod ang mga labi sa paghiti. I'm sorry kung naghintay ka ng hanggang ganitong oras, miss. But may I know what I can do for you? Oh, sorry, Mayor. Di pa pala ako nakakapagpakilala. Anito at mabilis na pinahid ang kanang palad sa pantalong suot nito bago inilahad sa kanya. I'm Lara Morales, Mayor. Nice meeting you, Miss Morales. Anya bago nakipagkamay rito. Sabi ko na nga ba't hindi mo ako natatandaan? Expected ko na rin naman yun.
Lalong nalukot ang noon ni Alexander sa pagtataka kung sino ba ang babaeng kaharap. What do you mean? Have we met before? Tanong niya na mabilis nitong tinanguan. Yes, Mayor. Nakita na tayo sa isang bar sa Manila last month. Really? Opo, totoo. At kaya ako nandito ay para makausap ka, Mayor Alexander. Kailangan ko kasi ng tulong mo. Anito at may kung anong kinalkal sa bitbit nitong bag. What kind of help? Hindi agad sumagot si Lara. Bagkus ay isang maliit na papel ang inabot nito sa binatang alkalde. Sa lubong ang kilay niyang tinanggap yon, ngunit nang makita niyang kopya yon ng sonogram ay lalo siyang naguluhan. What is this, Miss Morales? Taka niyang tanong sa babae. Yan ang dahilan kung bakit kita hinanap at kung bakit ako narito ngayon, Mayor Alexander. I'm 3 weeks pregnant. Nabuntis mo ako. Bitiw nito ng balita na para bang wala lang. Wow, wait lang, miss. Parang naglolokohan na kasi tayo rito. Ang sinasabi mo ba ay nabuntis ka ng kaibigan ko? Singit na ni Vince na di nakapagpigil. Hindi ako nakikipaglokohan sa inyo, sir. Totoo ang sinasabi ko. Si Mayor Alexander Lofraco ang ama ng dinadala ko. Sagot ni Lara na hawak pa ang flat pa nitong tiyan bago bumaling sa alkalde. Tapos ay nagpatuloy na naman ito sa pagsasalita. I know mahirap paniwalaan ang sinasabi ko, Mayor. Sino ba naman ang maniniwala kaagad sa isang babaeng bigla-bigla na lamang susulpot sa harapan mo out of nowhere at sasabihing anak mo pinagbubuntis nito, right? Pero totoo ang sinasabi ko, Mayor. Hindi ako maaaring magkamali na ikaw ang ama ng dinadala ko. Sabi nito na direktang nakatitig sa mga mata ng hindi makahumang alkalde. Wala siyang makapangsalita na maaaring sabihin sa pagkabigla. But how can you be so sure na si Alexander nga ang ama, Miss Lara? Namagitan ulit si Vince dahil hindi pa rin makapagsalita si Mayor. Fine, I'll explain. Bumaling ang tingin ni Lara kay Alexander. Kung hindi mo natatandaan, Mayor, hayaan mo akong ipaalala sa iyo kung paano nangyari. Tulad ng sabi ko, nagkakilala tayo sa isang bar sa Manila last month. Tinulungan mo ako nun sa isang lasing na ayaw akong tantanan. After that, inaya mo ako sa table mo since mag-isa ka lang na nagiinom. Nagpakilala ka pa nga sa akin na bunsong anak ka ni Senator Alberto Franco. At sabi mo pa, mayor ka ng bayang to. Kaya mabilis kitang nahanap dito ngayon. After nun, nung marami na tayong nainom, inaya mo na akong umalis ng bar at dinala mo ako sa hotel mo dahil hindi ko na kayang lumakad noon dahil sa kalasingan. At doon na nangyari ang lahat. Nang magising ako kinabukasan, katabi na kita sa kama. Kapwa tayo walang saplot. Nagulat ako noon at hindi ko alam ang gagawin kaya madali ako nagbihis at umalis nang hindi ka na ginigising. Huminto saglit ang babae. Tubig, pahingi tubig sir. Nauuhaw ako sa pagkukwento. Agad namang nag-abot ng tubig si Vince sa babae mula sa water dispenser na naroon sa opisina ng mayor. Pagkainom ay nagpatuloy ulit si Lara ng kwento. Sa totoo lang, Mayor, kinalimutan ko na nga lang ang gabing yon dahil sa tingin ko naman, one night stand lang naman yon. Isa pa ay pareho tayong nakainom at wala sa tamang pag-iisip ng gabing yun. Kaya hinayaan ko na lang. Wala naman talaga akong balak sana na maghabol sa'yo ngayon. Pero ayun nga, nabuntis ako at nawalan ng trabaho dahil doon. Pinaalis na ako ngayon sa tinutuluyan ko dahil hindi ko na nababayaran ng mga utang ko sa upa. Kaya kinapalan ko na ang mukha ko ngayon na hanapin ka. Mayor Alexander, sigurado akong ikaw ang ama nitong dinadala ko. Dahil hindi naman ako pakawalang babae o kung kani-kaninong lalaki na lang sumasama. Wala akong boyfriend, higit 2 taon na, at ikaw lang ang lalaking nakatali ko sa buong taon na to at wala nang iba. Napakahaba at walang prenong kwento ni Lara. Ang 2 lalaki naman ay nakatitig lamang dito at pawang namamangha sa kadaldalan ng babae. Napahimas ng kanyang sentido si Alexander matapos marinig ang mahabang paglalahad ni Lara. Nagtatalo ang isipan niya ngayon kung paniniwalaan ba niya o hindi ang mga nilahad nito. May maliit na porsyento kasi sa isipan niya na nagsasabing posibleng tama o totoo nga ang sinasabi nito. Totoo naman kasing nanggaling siya ng Manila noong nakaraang buwan para dumalo sa birthday party ng kuya niya. Natatandaan niya ring sumandali siya sa isang bar doon na mag-isa para magliwaliw bago siya bumalik ng San Vicente kinabukasan. Pero hanggang doon na lamang ang natatandaan niya. Dahil nga marahil sa kalasingan. Kaya hindi siya nagiinom ng madami ay dahil hirap talaga siyang tandaan ang mga nangyari sa kanya kapag nalalasing siya. Yun din ang dahilan kung bakit may isang bahagi rin ng utak niya
ang hindi makapagdesisyon kung maniniwala sa mga sinabi ni Lara o hindi. Muling binalingan ni Alexander si Lara na nanonood lang sa reaksyon niya at tila naghihintay sa anumang sasabihin niya. Ilang sandali pa ay huminga siya ng malalim. I'm sorry pero marami akong hindi natatandaan ng gabing yun, Lara. Tama ka, nanggaling nga ako sa Manila last month at nag-bar ako the night before I came back here. Pero after that ay hindi ko na maalala ang mga nangyari. Nagugulumihanan niyang sabi. Pero Mayor, nagsasabi ako ng totoo. Ano naman ang dahilan ko para magsinungaling at gumawa ng kwento? Mariing giit ni Lara na agad namang kinondinan ni Vince. Maraming pwedeng dahilan para magsinungaling ka at gumawa ng kwento, miss. Anito at hinarap si Lara. Anong pinagsasasabi mo riyan? Hindi nga ako pakawalang babae, sir. Kung hindi lang ako nabuntis ni Mayor, hindi naman ako para magpakadesperadang harapin siya, no? Alam mo, itigil mo na to, miss. Kung padala ka ng kabilang partido para gawa ng kwentong kaibigan ko at sirain siya bago ang eleksyon, hindi ka magtatagumpay. Isa pa, hindi na bago sa amin ang ganyang taktika dahil ilang beses na ring may babaeng lumapit kay Mayor at sinasabing nabuntis sila o pinangakuan sila ni Alexander ng kasal. Alam kong gwapo at habulin ng babae ang kaibigan ko. Pero hindi siya humihiga sa kama kasama ang kung sino-sinong babae lang. Hindi ikaw ang unang babaeng gumawa ng ganitong kwento, kaya itigil mo na yan. Kayang-kaya namin patunayan agad na malinis ang kaibigan ko. Pwes, hindi ako katulad ng mga babaeng yon dahil nagsasabi ako ng totoo at mas lalong hindi ako padala ng kung sinong tao. Muling giit ni Lara na medyo mataas na ang boses. Mukhang nainis na ito kay Vince. Paano mo nga mapapatunayan yan? Hindi ka nga matandaan ni Mayor. Nagsasabi nga ako ng totoo. Si Mayor Alexander Lofraco ang ama ng dinadala ko at wala rin akong balak na manggulo o sirain ang pangalan niya. Kung kaya ko lang naman at may maayos akong trabaho at hindi na paalis sa tinutuluyan ko, kahit ako na lang ang aako sa responsibilidad na buhayin ng mag-isa tong baby ko. Pero wala eh. Walang-wala ako ngayon at wala na akong ibang malalapitan. Kaya kahit na nakakahiya at kahit na nagmumukha na akong desperada sa harapan niyo ngayon, ay sumusubok pa rin ako para sa kapakanan ng baby ko na lang. Tumingin si Alexander kay Lara na ngayon mabigat na ang paghinga at medyo namumula na ang mga mata. Nawala na ang sigla at buhay sa mga mata ng babae. Hindi naman ako manggugulo, Mayor Alexander. Ang hinihingi ko lang naman ay tulong para rito sa batang dinadala ko, kahit na para sa kanya na lang. Muling pakiusap nito at huminga ng malalim. 1 buwan. Bigyan mo ko ng 1 buwan at papatunayan ko sa inyo na sa'yo nga itong pinagbubuntis ko. Nagsalubong ang mga kilay ni Alexander at napalunok. 1 month? At paano mo naman mapapatunayan na sa akin nga pinagbubuntis mo sa loob ng 1 buwan? Taka niyang tanong dito na mabilis din itong sinagot. Kapag 2 months na pinagbubuntis ko, pwede na tayong kumuha ng DNA paternity test. Mag-1 month na ngayong linggo ang pinagbubuntis ko. At kapag dumating na to sa 2 months, gawin natin ng test para mapatunayan ko na nagsasabi ako ng totoo. At kung hindi akong ama ng bata? Madali akong kausap, Mayor. Kung mapatunayan mong hindi sa'yo to, ikaw nang bahala kung ipapakulong mo ako sa ginawa kong gulo sa buhay mo ngayon. Hindi ako papalag at wala akong gagawing ikakasira mo. Tatanggapin ko ang lahat ng maluwag sa dibdib ko. Pero kapag napatunayan mong iyo to, sana tulungan mo ako kahit na hanggang sa makapanganak lang ako at kaya nang magtrabaho ulit. Kahit ako na lang ang bubuhay sa kanya after ko siyang isilang. Ngayon ko lang talaga kailangan ng tulong mo, Mayor. Please. 1 buwan lang. Wala akong intensyon na isiksik ang sarili ko sa'yo at si baby. Ngayon lang talaga na wala akong trabaho at matutuluyan. Kung ayaw mo akong tulungan bilang babae na naagrabyado mo, tulungan mo na lang ako bilang isa sa mamamayan mo sa bayang to. Mayor ka naman. Ang mayor matulungin sa kahit sinong nangangailangan. Napalunok si Alexander at natameme sa hinain na pakiusap ni Lara. Hindi siya kaagad makapagdesisyon dahil sa bilis na mga pangyayari at dahil tinitimbang pa niya ang lahat. Bro, halika sandali. Ani Vince at agad siyang hinila palayo kay Lara. Sapat lang para makapag-usap sila ng masinsinan. Xander, hindi mo kailangang sumang-ayon sa gusto niya. Hindi natin alam kung ano talaga ang balak ng babaeng yan o kung nagsasabi ba siya ng totoo. Posibleng gumagawa lang siya ng kwento at gustong humanap ng ikasisira mo. Tandaan mo bro, malapit ng eleksyon. Baka ikasira mo kapag pinatulan mo pa to. Last term mo pa naman sa next election at alam kong gustong gusto mong manalo ulit. May pag-aalala nitong sabi. Tahimik naman niyang tiningnan ng kaibigan bago tinapunan ng tingin si Lara.
Nakatayo lang ito sa kinatatayuan nito, hawak ang tiyan nito. Pero paano kung nagsasabi siya ng totoo, Vince? Paano kung may nangyari nga talaga sa amin noon at nabuntis ko siya? Paano kung ano ko nga dinadala niya? Tanong niya nang hindi inaalis ang tingin kay Lara. Bro, walang kasiguraduhan yan. Ikaw nang nagsabi na wala kang maalala after mo mag-inom, di ba? Baka gumawa na lang siya ng kwento. O baka pinagsamantalahan yung pagkakataong wala ka sa wisyo dahil nagpakilala kang anak ng senador at isa kang mayor. Muli siyang natameme at tinimbang ang mga sinabi ng kaibigan. Maaaring tama rin ito pero sa loob-loob niya, may kung anong nagsasabi na mukhang hindi naman ganoon ang babae. Malaking bahagi ng isipan niya ang nagsasabing pagbigyan ng kahilingan nito. You're right, Vince. Wala nga akong matandaan after kong mag-bar. Pero naaalala ko na may nakasama nga akong babae sa bar na yun. At tama rin siya na noong nagising ako ay nasa hotel na ako at walang suot. Wala na akong kasama sa hotel nung nagising ako pero alam ko na may nangyari. Sagot niya. Ngayon lang nagbabalik sa alaala niya ang mga malalabong alaala na yon. Masyado kasing masakit ang ulo niya noon at kinailangan na niyang bumiyahe pabalik ng San Vicente para pagtuunan ng pansin yun. Napapalatak naman ng malakas ang kaibigan at umiling-iling. Ito talaga ang namomroblema sa sitwasyong kinahaharap niya ngayon. Bakit ba kasi nag-inom ka mag-isa? Alam mo namang nagiging makakalimutin ka kapag nalalasing ka. Sermon pa nito bago huminga ng malalim. Nangyari na ang nangyari, Vince. Paano na ngayon yan? Sige, sabihin na nating sa'yo nga ang batang dinadala niya. Ano na ang plano mo ngayon? Paano mo tutulungan ng babaeng yan? Pinapaalalahanan lang kita na posible mo ikasira to kapag lumabas to sa publiko. Sa dinami-dami ng oras at pagkakataon na magpakita siya, ngayon pa talaga. What a perfect timing para sa dagdag sakit ng ulo. Pagsuko ni Vince na tila wala na ring magawa sa sitwasyon, tulad niya. Alam ko, Vince, tama ka. Hindi talaga pwedeng malaman to ng ibang tao. Hindi pwedeng kumalat ang balitang to sa ngayon. Hanggat walang kasiguraduhan ng lahat, kailangan manatiling sikreto muna ang bagay na to. Anya bago lumapit kay Lara na matigang naghihintay sa kanila. Bagamat hindi pa rin siya kumbinsido, hindi naman niya maatim na pabayaan na lamang ang babaeng humihingi sa kanya ng tulong. Kung anak nga niya ang batang dinadala nito, isang malaking pagkakamali na talikuran ito. Pumapayag na ako sa gusto mo, Lara. Anya na mabilis na nagpabalik ng sigla at buhay sa mga mata ng babae. Talaga? Maraming salamat, Mayor. Oo, pero sa isang kondisyon. Mabilis namang tumangot-tango si Lara, na tila sasang-ayon ito agad nang walang pagdadalawang isip. Ganon talaga ito kadesperada para sa tulong na hinihingi nito. Kahit anong kondisyon pa yan, Mayor, tatanggapin ko po. Ano ba yun? You have to live with me for 1 month in secrecy. Hindi ko pwedeng lumabas ng bahay ko nang hindi ko sinasabi. Doon ka lang ng buong buwan until dumating ang tamang oras na pwede nang sumailalim ang batang dinadala mo sa paternity test. Ako nang sasagot ng lahat mula sa pagkain mo, mga pangangailangan mo, at ng dinadala mo, at maging ng mga expenses sa check-up at test. Anya na wala man lang kurap. Sandali namang natulala sa kanya si Lara bago ito napayuko sa tiyan nitong kanina pa nito hawak. Napabuntong hininga siya at tila nakaramdam na obligado siyang ipaliwanag ang sarili nito. I hope you understand my situation, Miss Lara Morales. Ilang buwan lang mula ngayon magsisimula na ang kampanya. And until then, kailangan kong mapanatiling malinis ang pangalan ko sa anumang kontrobersiya. Maaaring gamitin ng mga kalaban ko sa politika ang balitang to kapag kumalat. Kaya hanggat maaari, gusto kong isikreto muna to. Hanggang wala pa akong konkretong magpapatunay na sa akin nga talaga ang batang dinadala mo. At kung mapatunayan na hindi akin ang bata, kakalimutan mong nagkakilala tayo at tahimik kang lilisan sa bayang to kasama ang baby mo. Dagdag na paliwanag niya. At kung sa'yo ang baby? Sandaling natahimik si Mayor. Aakuin ko siya. Sige, pero sa akin pa rin siya. Kahit mayaman ka, sa akin siya lalaki, Mayor. Sustentuhan mo na lang siya at puntahan kung saan kami titira matapos kong manganak. Pag-iisipan ko, Lara. Hintayin na lang muna natin ang DNA test at saka natin pag-usapan ang setup natin. Tumango rin naman ito pagguwan at muling binalik ang matamis ng ngiti sa mga labi. Naiintindihan ko, Mayor, at tinatanggap ko ang mga kondisyon mo. Mananatiling lihim to at sisikapin kong hindi maging dahilan ng ikakasira ng pangalan mo. Behave lang kami ni baby, promise. May ngiti nitong sabi na hinimas-himas ang tiyan. Mag-thank you ka kay daddy, baby.
Tutulungan na tayo ni daddy mo. Rinig niyang sabi ni Lara pagtukoy sa batang nasa sinapupunan nito. Lumambot ang ekspresyon ni Alexander at tila may sipa siyang naramdaman sa dibdib nang marinig ang pagtawag ng daddy nito sa kanya. Napatingin pa siya sa tiyan ni Lara na bagamat flat pa, ay alam niyang may namumuo ng buhay na posibleng sa kanya. Natauhan lang siya nang muling humarap sa kanya si Lara. Kailan po ako pwedeng lumipat sa bahay mo, Mayor? Wala po kasi ako matutuluyan. Nag-hotel lang po ako ngayon dahil wala akong kakilala rito. Pero bukas ay wala na ako maibabayad sa hotel. Napalunok naman si Mayor at mabilis na isinuksok ang mga kamay sa bulsa ng suot na pantalon. Ngayon din mismo kung gusto mo. May mga damit ka bang dala? Meron po, pero iniwan ko rin sa hotel na tinutuluyan ko. Konti lang naman yun at saka malapit lang naman yun dito. Pwedeng lakarin. Okay then. Daanan na muna natin ang mga gamit mo bago tayo umuwi. Let's go. Lumabas na sila ng opisina at nagtungo sa parking lot. Pinagbuksan pa niya si Lara ng pinto ng sasakyan niya. Bago sumakay ay tumigil pa ito at ngumiti sa kanya. Thank you talaga, Mayor Alexander. Totoo nga sabi ng mga tao rito na hindi ka lang gwapo, mabait at matulungin ka pa. Anito, naningkit tuloy ang mga mata niya rito. Huwag mo na akong binabola, Miss Morales. Tutulungan na nga kita, di ba? Hala, grabe ka naman. Hindi po bola yun Nagsasabi lang ako ng totoo, Mayor. Giit nito. Huminga na lang siya ng malalim at ipinatong ang kamay niya sa ulo nito. Whatever. Just get in. Siya na ang nagpasok dito sa loob ng sasakyan nang may pag-iingat bago sinara ang pinto. Sigurado ka na ba rito, bro? Tanong ni Vince na naiwan sa labas ng kotse kasama siya. I have no choice, Vince. This is the only way na naiisip ko para masolusyonan to. Baka pag di ko tinulungan si Lara, mas lalo siyang mag-eskandalo. Hanggat maaari ay ikaw lang sana munang makakaalam nito. Huwag muna natin tong ipaparating sa iba kahit nasa campaign team. Anya na mabilis namang tinanguan nito. Maaasahan mo ako riyan, bro. O paano? Mukhang cancel na muna ang inuman natin. Kailangan mo ba ng tulong? No need, Vince. Kaya ko na to. Mauna ka na at baka naghihintay na rin ang mag-ina mo sa'yo. Salamat, bro. Sigurado ka? Baka may makakita sa inyo sa hotel na pupuntahan nyo. Mag-iingat ako. Sige na, umuwi ka na rin. Tinapik pa nila ang balikat ng isa't isa bago nagpaalam si Vince at sumakay sa sasakyan nito. Pinanood pa nga niya ang pag-alis ng sasakyan nito sa parking lot bago siya nagbitiw ng malalim na paghinga. Nang balingan niya ang sasakyan niya kung saan naghihintay sa loob si Lara, ay napapikit na lamang siya. Hindi niya expected na lalabas siya ng munisipyo sa araw na ito para salubungin ng misteryosang babae at sasabihing may anak sila nito. What a surprising day indeed. Ani sa sarili bago pumasok sa sasakyan niya. Mag-aalas 9 na ng gabi nang makarating sila Lara sa mansyon ni Mayor Alexander. Dinaanan pa kasi nila ang mga naiwan niyang gamit sa hotel na inupahan niya nang dumating siya sa San Vicente kagabi lang. Medyo natagalan lang siya ng konti sa pag-aayos ng gamit niya dahil hindi na niya pinababa ang binatang mayor para tulungan siya. Nauunawaan ni Lara na takot itong baka may makakita pa rito na kasama siya. At isa pa ay konti lang naman ang mga gamit na dinala niya. Paghinto ng sasakyan sa garahe ay unang bumaba si Alexander na kanina pang walang imik. Medyo nahihiya at naiilang nga siya sa naging biyahe nila dahil talagang hindi ito nagsasalita. Expected at naiintindihan naman na niya ang reaksyon nito. Kung siya rin naman ang nasa sitwasyon nito, ay siguradong magiging pareho rin ito ang reaksyon niya. Hayaan mo na mga gamit mo rito. Ipapakuha ko na lang ang mga yan sa mga guards mamaya. Ani Alexander nang pagbuksan siya nito ng pinto ng sasakyan. Sige po, salamat. Maikling tugon niya. Let's go inside. Naunang lumakad si Alexander papasok sa mansyon nito at mabilis naman siyang sumunod dito. Hindi maiwasang mamangha ni Lara nang makapasok sa dalawang palapag na bahay nito. Napakaganda ng bahay nito at maaliwalas. Isa pa ay nasa isang highly secured subdivision din ito kaya siguradong ligtas doon. Naglapitan ang mga kasambahay na nooy naghahain ng pagkain sa mesa nang mapansin sila. Magandang gabi, iho. Ginabi ka na yata ngayon. Tamang-tama at naihanda ng hapunan. Anang medyo may edad ng kasambahay. Sa likod nito ay may dalawa pang kasambahay na tingin ni Lara ay kasing edad niya lang. Bumaning sa kanya ang matanda na tila nagtataka sa presensya niya.
Abay, sino naman itong magandang dalaga na kasama mo, iho? Tanong nito. Sandali naman siyang tinapunan ng tingin ni Alexander bago ito sumagot. She's Lara Morales, Manang Linda. She will be staying here for the meantime. Mamaya ako na po ipapaliwanag sa inyo kung bakit siya nandito after dinner. Ani Mayor Alexander bago nauna sa hapag. Tipid lang namang umiti si Lara sa mga kasambahay na inaya siyang sumunod sa mayor. Hanggang natapos ang hapunan ay wala man lang imik si mayor. Lalo lang tuloy siyang nahiya sa abalang na idulot niya rito. Kundi lang kasi niya talaga kailangan ng tulong ay hindi naman niya ito aabalahin pa. This room is free to use. Pwede mo nang gamitin to habang nandito ka, Lara. Ani Xander matapos buksan ng pinto ng isang silid. Ito ang sumama sa kanya sa magiging kwarto niya. Pumasok si Lara at sinuyod ng tingin ng silid. Malawak yun at komportable sa gamit. May sarili na ring banyo at terrace. Kung tutuusin ay mas malaki pa ngayon kumpara sa inuupahan niyang unit sa Manila at mas komportableng di hamak sa inupahan niyang hotel kagabi. If you need anything, just tell me or Manang Linda. Sa kanya na kita ibibilin dahil magiging abala na ako sa trabaho. Tumangon naman si Lara at nagtanong. Alam ba nila Manang Linda at ng mga tauhan mo rito yung tungkol sa akin? Tanong niya. Not yet. Ako nang bahala sa bagay na yan. Kakausapin ko na lang silang lahat mamaya. Mapagkakatiwalaan ko naman ang mga tauhan ko rito. Kaya ayos lang na malaman nila at para na rin alam nila ang sitwasyon. Tumangon naman siya at napayuko. Muli siyang kinain ng hiya sa abalang na idulot niya rito ngayon. Pasensya na talaga sa abalang na idulot ko sa iyo, Mayor. Wala na kasi talaga akong ibang mahinga ng tulong. Dagdag isipin patuloy kami sa iyo sa halip na nag-focus ka na lang sa kampanya mo. Sinsero niyang hingi ng dispensa. Halos hindi siya makatingin dito dala ng hiya. To tell you honestly, hindi pa rin ako kumbinsido na sa akin nga ang batang dinadala mo. Pero hindi rin naman kita pwedeng pabayaan na lang after mo magpakita sa akin kanina. I may not remember everything happened that night clearly, but I still feel like somehow it's true. Well, most of it. I guess since iilan lang ang naalala ko kaya gusto ko rin makasiguro muna. Just stick to what we agreed na lang para di tayo magkaroon ng problema. Seryosong sabi nito na mabilis niyang naunawaan. Naiintindihan ko, Mayor, at promise na hindi ako dadagdag sa problema mo. Wala naman kasi talaga akong balak na manggulo sa'yo. Kailangan ko lang talaga ng tulong. Anya na tinanguan lang naman ito. Good. Kung wala ka nang kailangan at sasabihin ay mauuna na ako. Kailangan ko pang kausapin si Manang Linda. Ipapaakyat ko na lang ang mga gamit mo rito. Sige po, salamat ulit, Mayor. Hindi naman na ito nagsalita pa at tuluyan nang lumabas ng silid. Lumapit na lang siya sa queen-size bed at naupo roon. Napabuntong hininga siya at muling napahawak sa tiyan niya. Si baby, sabi ko sa'yo mabait ang daddy mo eh, saka gwapo pa. Medyo suplado nga lang pero ayos na yun. Ang importante, nandito na tayo at tutulungan niya tayo. Mabilis na pinunasan ni Lara ang pumatak na luha sa mga mata niya nang maalala ang mga pinagdaanang hirap sa nagdaang buwan. Ang pagkakatanggal sa kanya sa BPO company na pinagkatrabahuhan niya for more than 2 years at ang pagsiba sa kanya sa inuupahan niya. Lahat ng iyon ay nangyari noong nakaraang buwan lang. Pero kahit na ganon, ni minsan ay hindi niya tiningnan bilang problema o malas ang pagbubuntis niya. Wala naman kasing kasalanan ang baby niya. Kung meron mang may kasalanan, yun ay siya, dahil hindi siya nag-ingat. Gayunpaman, nangyari na ang nangyari at ipinagpapasalamat na lang talaga niya na hinayaan siya ni Mayor Alexander na patuluyin sa mansyon nito. Kung hindi ay baka sa kalsada na lamang talaga siya pupulutin. 3 araw ang mabilis na lumipas na hindi namamalaya ni Lara. At sa nagdaang mga araw ding yon ay halos hindi na sila magkatagpo ni Alexander. Tuwing magigising siya sa umaga ay nakaalis na ito at sa gabi naman ay nakakatulog na siya na wala pa ito. Naiintindihan naman niya kung bakit. Alam naman niyang abala ito sa paghahanda para sa parating na kampanya. Hindi naman siya napapabayaan dahil nababantayan naman siya ng mga kasama niya sa bahay nito. Alam na nga ng mga ito na buntis siya at ang kasunduan nila ni Alexander. Oy buntis, pumasok ka na rito sa loob. Hapon na oh, bawal kang mahamugan at baka magkasakit ka. Tawag sa kanila ni Marisa, isa sa mga kasambahay na naging malapit agad sa kanya. 5:00 pa lang naman ng hapon, te, at saka nandito naman ako sa may silong. Dito muna ako, mas presko rito eh, at saka
Wala naman akong gagawin sa loob. Nakakabore lang kaya magpapalipas na lang ako ng oras dito. Anya nang maupo ito sa tabi niya. Asus, nagpapalipas ng oras o inaabangan mo si Mayor? Tudyo ng mahaderang kasambahay, sabay bangga sa balikat niya. Loka, nagpapalipas nga ako ng oras. Gusto kong tumulong sa inyo sa gawain kahit na sa pagluluto lang sana. Kaso pinagbabawalan naman ako ni Manang Linda. Hindi ako sanay na walang ginagawa, te. 4 na araw pa lang ako rito pero bored na ako. Ano pa kaya kapag isang buwan? Giit niya, pero tila hindi ito naniniwala. Napairap tuloy siya at napilitang umamin. Okay, fine. Sige na. Hinihintay ko rin si Mayor Alexander, okay? Ayun, sabi na eh. Dami pang sinabi, akala mo naman naniniwala ako. Asar pa nito sa kanya. Totoo rin naman kasi ang sinasabi ko. Nagpapahangin lang ako rito at the same time ay hinihintay na rin si Mayor. May gusto kasi akong sabihin sa kanya. Hay, ewan ko sa'yo, Buntis. Kung ano man yan gusto mong sabihin kay Sir Alexander, dun mo na lang siya sa loob hintayin. Halika na, pasok na tayo. Tulungan mo na lang kami sa paghahanda ng hapunan kung nabobore ka na talaga. Tumawag kasi si Mayor kay Manang, kani-kanina lang na maaga siyang uuwi ngayon. Mabilis siyang napabaling sa kaibigan. Talaga? Maaga siyang uuwi ngayon? May galak niyang tanong. Hala, excited na excited? Napaghahalatang may crush ah. Well, guilty ako yan. May crush naman talaga ako sa kanya. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya, di ba? Mahusay at responsableng mayor. Mabait, may malasakit sa mga tao, at higit sa lahat, ang hot pa. Parang lahat ng good quality sa isang lalaki nasa kanya na. Walking green flag, te. May harot niyang hirit. Alam naman niyang single ang hot na mayor ng San Vicente. At sino pa bang magchichismis sa kanya niyon kundi si Marisa rin? Ang harot mo, te. Kaya ka napupunlaan eh. Loka ka, Marisa. Di ko rin naman to expected, no? Lasing kami nun, di ba? Paliwanag niya. Winagayway naman ng kaibigan ang kamay nito bago tumayo. Hay, ewan ko sa drama niyo, te. Halika na nga, pumasok na lang tayo sa loob at baka aswangin pa tayo dito. Buntis ka pa naman. Natatawang tumayo na lamang siya at sumabay na rito. Pagpasok nila ay diretso agad sila sa kitchen. Naroon na ang isa pang kasambahay na tagaluto at si Manang Linda. Nakiusap siya sa ginang na tutulong sa pagluluto. Halos lumuhod pa siya rito, payagan lamang siyang tumulong. Pero hanggang sa huli ay napagbigyan din siya kahit tagabalat lamang ng gulay. Matapos makapagluto ay bumalik din siya sa silid niya para maligo. Saktong pababa na siya ng hagdan nang makasalubong niya si Alexander. Kapwa pa sila natigilan at nagkatitigan. Good evening, Mayor. Medyo awkward niyang bati rito. Ngayon lang kasi sila ulit nagkita after 3 days. Good evening to. The dinner is served. Mauna ka na sa dining. Susunod ako. Magbibihis lang ako. Nagpatuloy na ito sa paglalakad at lumampas na sa kanya nang nalingon niya ito at tinawag. Mayor, pwede po ba tayong mag-usap? Anya, hinarap naman siya nito. Sure, pero pwede bang after dinner na lang? Oo naman. Sige, after dinner na lang po, Mayor. Tumango lang ito bago nagpatuloy sa pag-akyat. Matapos nga ang hapunan ay inaya ni Mayor Alexander si Lara sa pool area. Naroon lang sila sa gilid para hindi siya mahamugan. So, what do you want us to talk about, Miss Morales? Tanong ni Alexander na sumisimsim ng alak. Ibinaba niya ang hawak na baso ng gatas at binalingan to. Mayor, pwedeng Lara na lang po ang itawag niyo sa akin? Parang masyado po kasing formal kung tatawagin niyo akong Miss Morales. Nakikituloy lang naman ako rito sa mansyon mo. Medyo naiilang niyang pakiusap. Tinitigan muna siya nito bago tumango. Okay, if you say so. So, anong gusto mong pag-usapan, Lara? Medyo nakiliti si Lara nang banggitin nito ang pangalan niya. Hindi naman yun first time pero sa pagkakataong ito, ay may kung anong ligayang dala sa puso niya ang pagbanggit nito sa pangalan niya. Lihim tuloy niyang sinita ang sarili na wag humarot sa harapan ng seryosong mayor. Kasi Mayor, gusto ko ulit sanang humingi ng tulong sa'yo. Nag-chat kasi sa akin yung katrabaho ko dati sa BPO. May ino-offer siyang trabaho na home-based lang naman. Wala naman akong ginagawa rito. Hindi rin naman ako pinapakilos nila Manang Linda kaya naisipan ko na subukan. Mahabang paliwanag niya.
Kunot noon naman ang binatang mayor. BPO? So, call center agent ng trabaho mo dati? Tanong nito. Tumango-tango naman siya agad. Napagtanto niya na hindi pa pala sila lubos na magkakilala. Paano ba naman kasi halos hindi na sila magkatagbo sa sobrang abala nito sa trabaho. Yes, Mayor. 2 years ako nagtrabaho sa BPO kaso nga lang nung nalaman nilang buntis ako, kinailangan nila akong alisin sa trabaho. Policy kasi yun ng company. Napatingin siya kay Alexander na nakatitig lang ng masinsinan sa kanya. Medyo nailang siya sa mga titig nito. More on kinikilig din, kaya siya nang umiwas agad, baka mapatili pa siya. I'm sorry to ask this pero nasa na mga magulang mo? Alam ba nilang sitwasyon mo ngayon? Unti-unting nawala ang may harot niyang ngiti at napayuko na lamang sa hawak na baso ng gatas. Wala na akong mga magulang eh. I mean, buhay pa naman ang mama ko pero may iba na kasi siyang pamilya. Naghiwalay sila ni Papa, bata pa lang ako. At si Papa na lang ang nagpalaki sa akin. Sa kasamaang palad, wala na rin ang Papa. Namatay siya sa trabaho niya sa construction site noon, doon sa probinsya namin sa Pangasinan. Mga 7 taon na rin siguro. Hindi ko na pinilit ang sarili ko na magpakupkup kay Mama dahil noong nawala si Papa, 22 na naman ako. Isa pa, ayaw din sa akin ng napangasawa ni Mama. Kaya kahit mahirap, mag-isa ko na lang binuhay ang sarili ko sa Manila. Wala naman akong ibang maaasahan kundi ang sarili ko lang din. Kaya nung sinabi ko sa'yo na wala akong ibang mahihingan ng tulong, totoo yun, Mayor. Wala naman talaga ako malalapitan. Hindi ko rin pwedeng abusuhin ng kabutihan ng mga kaibigan ko dahil palagi na lang silang sumasalo sa akin kapag may problema ako. Mahabang paliwanag niya. Hindi niya namamalayan na umiiyak na pala siya kundi pa pinunasan ni Mayor Alexander ang luha sa pisngi niya gamit ang hinlalaki nito. I'm so sorry. I shouldn't have asked you about it. Anito na tila naawa rin sa mga pinagdaanan niya. Mabilis naman siyang umiling at ibinalik ang ngiti sa mga labi niya. Siya na rin ang nagpunas ng mga luha niya. Okay lang naman, wala naman na yun, Mayor. Wala naman akong hinanakit kay Mama o sa mga nangyayari sa akin ngayon. Naniniwala kasi ako na may dahilan ng lahat. Nagpapasalamat nga ako na kahit na mahirap mabuhay mag-isa, nagigising pa rin ako may lakas palagi para patuloy na mabuhay. Aniya at muling binalingan ang mayor na nakatitig na lang sa kanya. Napangiti siya rito para ipakitang ayos lang siya. Sa totoo lang, ngayon lang ulit siya umiyak sa harap ng ibang tao. Matagal na noong umiyak siya sa harap ng mga kaibigan, at ngayon lang ulit nangyari, at sa lalaking nakabuntis pa sa kanya. Hindi pa rin bumibitiw si Alexander sa pagtitig sa kanya, at medyo naiilang na siya roon. Ayaw kasi niya talaga ng kinakaawaan siya, kaya naisip na lamang niyang magbiro. Anong klaseng tingin yan, Mayor? Baka nafa-fall ka na sa akin, ha? O ikaw, wag ganyan, Mayor. Marupok ako, sige ka. Biro niya para mabali na ang malungkot na aura sa hangin na effective naman. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang pagsilay ng ngiti sa mga labi nito, kahit na maliit lang. Hala, ngumiti ka, Mayor. Marunong ka naman palang ngumiti eh. Alam mo, dalasan mo yan, kasi mas talo kang gumagwapo. Hindi ba, baby? Gwapo si Daddy Mayor kapag nakasmile? Hirit pa niya sabay haplos sa tiyan niya. Of course, ngumingiti ako. Anong tingin mo sa akin, robot na walang emosyon? Hindi lang ako madalas ngumiti dahil wala namang dahilan para ngumiti. Baka kapag ginawa ko yun ng walang dahilan mapagkamalan pa ako nasisiraan ng bait. Saka lagi ako nakangiti, lalo na sa harap ng taong bayan. Buwelta naman ng mayor na hindi niya inaasahang sasabihin nito. Natawa siya ng malakas na ikinagulat nito. Hey, don't laugh so loud. Baka nagpapahinga ng ibang tao rito sa mansyon. Makabulahaw pa tayo. Nakagat niyang ibabang labi para pigilan ang sarili na tumawa. Nahuli niya rin ang paglunok nito bago umiwas ng tingin sa kanya at muling sumimsim sa alak nito. Balikan natin yung tungkol sa home-based job na sinasabi mo, Lara. Anong tulong ang kailangan mo ron? Napaayos siya ng upo. Nakalimutan niya ng bahagya ang totoong dahilan ng pinag-uusapan nila dahil sa pagkukwento niya rito kanina. Well, ayos lang naman yun sa kanya. Gusto niya rin namang mas makilala pa ito, kaya willing din siyang buksan ng sarili rito. Para hindi ito mahirapang paniwalaan siya, kailangan niyang ipakita at iparating sa lalaki na totoo siyang tao at mapagkakatiwalaan. Ay, oo nga pala. Tungkol dyan, Mayor. Kakailanganin ko kasi ng device na gagamitin.
So magtatanong sana ako kung may laptop ka ba na hindi na ginagamit or kahit computer lang. Anya sabay ngiti ng malaki. I have a laptop pero ginagamit ko sa trabaho. Wala rin akong personal computer dito sa mansyon. Medyo nalungkot siya sa narinig na sagot nito. Ganun ba? Sayang naman. Gusto ko kasi talaga subukan yung trabahong inaalok sa akin. Malaki rin daw kasi ang sahod tapos hindi gaano mahirap ang trabaho. Mahinang sabi niya. Konti na lang ay maiiyak na siya. Ang bilis talaga magbago ng emosyon niya. Marahil dahil sa pagbubuntis. Bakit ba gusto mo magtrabaho pa kahit buntis ka na? Hindi ko naman gumagastos dito. Sasagutin ko naman lahat ng pangangailangan mo at ng dinadala mo. Tanong nito. Nang tingnan niya si Alexander ay nakakunot ang noon nito. Siyempre kailangan ko pa rin siguraduhin yung future namin ni baby kapag naisilang ko na siya, Mayor. Hanggat kaya ko pang magtrabaho kahit na pinagbubuntis ko siya, susubukan ko pa rin magtrabaho para makapag-ipon. Ang usapan natin, Mayor, na kapag napatunayang ikaw ang ama nitong dinadala ko ay tutulungan mo ko. Kahit na hanggang sa makapanganak lang ako, hindi ba? After nun, kailangan may ipon na ako para sa aming dalawa. Saka kailangan ko mag-ipon para may maayos kami maupahan ng apartment ni baby paglabas niya. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Alexander sa sinabi niya at tila hindi nagustuhan ang narinig nito. And do you seriously think na kung mapatunayan man na akin nga dinadala mo, ihahayaan ko na lang kayo after mo mga anak? That's not gonna happen, Lara. Kung anak ko nga dinadala mo, hindi ko siya pababayaan. Dito lang siya sa akin. Dito lang kayo para maalagaan ko kayo at mabigyan ng pangangailangan nyo. Hindi ko kayo pababayaan. Do you hear me? Sabi nito na direktang nakatitig sa mga mata niya. Medyo natigilan siya sa sinabi ni Alexander. Simula pa lang ay may crush na siya sa hot but nonchalant na mayor. Pero sa pagkakataong yon ay parang mas lalo siyang nahulog dito. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya at pakiramdam niya ay may mga naglalarong insekto sa tiyan niya ng mga oras na yon. Lihim na pinigil ni Lara ang kilig. Halos makurot na niya ang hita, wag lang tumili sa sobrang kilig. Sure naman ako na iyo talaga to, Mayor. Pero handa ako maghintay ng 1 month pa para mapatanayan to sa'yo. Anya, napigil ang kilig. Hindi niya masupil ang ngiti sa mga labi. Then we will wait. Pero may usapan tayo na sa akin ng bata, hindi po ba? I know. Pero sinabi ko rin na saka na natin pag-uusapan ng settings pag may DNA result na. Pero ngayon buo na ang desisyon ko na sa akin kayo kapag napatunayan na anak ko si baby. Bakit kasali ako, Mayor? Dahil ikaw ang nanay at alam kong hindi ka papayag na malayo kay baby. Hindi nga po, pero hindi ba kami makakasira sa mga plano mo? I mean, sigurado na wala pa sa plano mo na magkaroon ng anak. Tapos heto, magkakaanak ka na lang bigla nang hindi mo inaasahan. Noong mga nakaraang araw pa niya yun iniisip. Katunayan, marami siyang gustong itanong kay Alexander at kung papalarin ay susulitin na niya ang pagkakataong magkausap sila ngayon para mas makilala pa ito. Sandali namang natahimik si Alexander at napatitig sa kanya. Maya-maya ay huminga ito ng malalim at sandaling pumikit. Pero habang lumilipas ang mga araw ay mas lalo itong nagiging abala at kung minsan ay late na ng gabi umuwi dahil sa paghahanda sa paparating na kampanya sa susunod na linggo. Kaya naman kapag umuwi ito ng late na, ay sinisigurado niyang maaasikaso ito bilang pasasalamat sa kabutihan nito. Really? You don't have to do this, Lara. Hindi mo na ako kailangang hintayin palagi ng ganitong oras. Hindi makakabuti sa pagbubuntis mo. Dapat ay nagpapahinga ka na lang na maaga, lalo na't may trabaho ka pa sa umaga. Anito habang pinaghahain niya ito ng pagkain. Tulog na kasi ang ibang kasambahay at saktong nagbabasa pa siya ng libro sa may living area noong dumating to. Nagpapaantok naman na talaga ako nung dumating ka, Mayor. At saka gusto ko tong ginagawa ko. Gusto kong asikasuhin ka bilang pasasalamat sa kabutihan mo sa amin ni Pumpkin. At saka alam ko na pagod ka sa preparation para sa darating na kampanya. Tiningnan niya si Alexander na mataman lamang na nakatitig sa kanya. Nginitian niya ito ng matamis dahilan para mamula ang ilong nito. Huwag mo na akong titigan ng ganyan, Mayor. Baka ma-fall ka. Sige na, kumain ka na po para makapagpahinga ka na rin. Hirit niya pa bago naupo sa tabi nito hawak ang gatas na tinimpla niya. Thank you for doing this, Lara. But you don't have? Tama na ang bat-bat na yan, Mayor. Sige na, kain ka na riyan. Pigil niya na rito. Defeated na lang itong huminga ng malalim at kumain. Kamusta naman ba ang araw mo, Mayor?
o sisa niya rito. Nilunok naman nito sandali ang kinakain bago sumagot. Just like the previous days, nakakapagod. Marami na kasing kailangang ayusin at ihanda para next week. Thankfully, I have my campaign team with me, especially Vince. Siya na halos ang sumasalo ng kalahati ng trabaho sa paghahanda para sa akin, kaya gumagaan ang workloads ko. Mabuti naman kung ganon. Maswerte ka talaga na napapaligiran ka ng mga mababait at maaasahang tao, Mayor. You're right, and I am very thankful for that. Sabi nito at bumaling sa kanya. How about you, Lara? Kumusta ang buong maghapon mo at ang trabaho mo? Pasimpleng hinawi niya ang buhok. Pilit niyang itinatago ang kilig sa kamustahan moment na naman nilang dalawa. Ayos na ayos naman po. Wala namang bago sa trabaho na binigay sa akin. Yakang-yaka pa rin naman. Madali lang naman mag-encode. Kailangan lang talaga na wala akong makakaligtaan. Good to know na hindi kayo nahihirapan ni Pumpkin sa trabaho mo. Basta kapag may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin, Lara. Opo. Kulang na lang ay maghugis puso na sa kilig ang mga mata ni Lara. Wala talagang moment na hindi siya kinikilig sa hot mayor na crush niya. Actually, hindi na nga crush ang nararamdaman niya rito. Feeling niya ay mahal na niya si Xander. Sa una lang naman niya kasi ito inakala na suplado. Pero sa mga nagdaang linggo ng paninirahan niya sa mansyon nito, ay mas lubos niya itong nakilala. Dahilan para mahumaling siya rito araw-araw. Naibaba ni Lara ang hawak na baso ng gatas nang makaramdam siya ng sakit sa bandang puson niya. Nawala ang kilig at ngiti sa labi niya na unti-unting napapalitan ng pigil na daing. Lara, are you okay? Tanong ni Alexander na napansin na ang biglang pagtahimik at pagsalubong ng mga kilay niya. Pinilit naman niyang ngumiti at magmukhang ayos. Ayos lang ako, Mayor. Sandali lang at ikukuha kita ng tubig. Tumayo siya at akmang lalakad na nang muling humilab ang tiyan niya. Hindi na niya napigilan ng pagdaing sa sakit, kaya't dali-dali nang napatayo si Alexander. Lara, hey! What's happening? Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari. Sumasakit ang tiyan ko. Wala na siyang nagawa kundi magsabi ng totoo. Bigla siyang kinabahan para sa bibi nila. Hold on tight, dadalhin kita sa ospital. Anito at maingat siyang binuhat. Naisubsob na lamang niya ang mukha sa matipuno nitong dibdib. Pagdating sa labas ng bahay ay malakas na sumigaw si Alexander. Tinatawag nito ang driver nito na mabilis ding dumating. Sa ospital tayo, Paulo. Bilis! Mabilis na utos nito bago sumakay ng sasakyan. Habang nasa biyahe ay halos hindi siya bitiwan ni Mayor. Maya't-maya ang paghaplos nito sa likuran ni Lara at pagtatanong ng nararamdaman niya. Tiisin mo lang sandali, Lara. We're almost there. Paulo, bilisan mo. Please, baka kung anong mangyari sa mag-ina ko. May pag-aalala nitong sabi sabay hawak sa tiyan ni Lara. Pumpkin, hold on. Daddy's here. Please be okay. Hindi malaman ni Lara kung ano na ang dapat niyang maramdaman ng mga oras na yon. Halos mamilipit na siya sa sakit, pero halos pumalakpak din naman ang mga tenga niya sa naririnig. Tinawag lang naman silang mag-ina ni Xander at ang sarili nito na daddy ng anak nila. Yun kasi ang unang beses na narinig niya mga yon, kaya't may galak din siyang nararamdaman sa kabila ng sakit. Nang makarating sila sa ospital ay dali-dali ngunit may pag-iingat siyang binuhat ni Alexander papasok. Nagulat pa ang mga nurse at doktor nang makita ang mayor. Mayor, what happened to her? Tanong ng isang doktor na sumalubong. I don't know what happened. Bigla na lang sumakit ang tiyan niya. Help her, Doc. She's pregnant. Madaling pakiusap ng mayor. Yun na ang huling narinig niya. Bago mawalan ng malay, ay naramdaman niya pang inihiga siya sa stretcher. Samantala, halos hindi naman bumaba ang kaba at pag-aalala ni Alexander matapos kunin sa kanya ng mga doktor si Lara. Pabalik-balik ang lakad niya sa labas ng silid kung saan ipinasok si Lara. Maya-maya ay dumating si Vince na kaibigan niya. Bro, what happened? Tumawag si Manang Linda sa akin na nandito raw kayo sa ospital. Anito nang makalapit. Sinugod ko si Lara dito. Bigla na lang kasing sumakit ang tiyan niya habang nag-uusap kami kanina. I don't know what's happening inside now. Hinila siya ng kaibigan para maupo at pakalmahin. Calm down, bro. Sigurado naman akong hindi pababayaan ng mga doktor si Lara at ang baby mo. Anito at tinapik-tapik ang likuran niya. Sana nga. Hindi ko alam ang gagawin ko kung may mangyari sa kanila ni Pumpkin. Pumpkin? Binalingan niya ito. Hindi pa nga pala ito alam ng kaibigan.
That's her baby's baby nickname. Si Lara ang nagpangalan sa kanya ng Pumpkin. Sagot niya. Pansin ko lang bro na nagiging malapit na kayo sa isa't isa. Nung nakaraang linggo ko pa napapansin na parang excited ka laging umuwi. Hindi ko naman ganun dati ah. May kailangan na ba akong malaman tungkol sa inyong dalawa? Natigilan si Sander sa tanong ng kaibigan. Hindi niya alam na marami na pala itong napansin. Sa totoo lang, malaking adjustment ang nangyari sa buhay niya noong dumating si Lara. Aaminin niya na noong una ay ilag na ilag siya rito dahil nga pinagdududahan pa niya ito. Pero habang tumatagal, noong nakikita niya ang kakulitan nito at noong narinig niya ang kwento nito, para siyang nahiya sa pag-iwas dito. Hindi niya alam na ang palaging nakangiti at positibo lang sa buhay na babae ay may mabigat ding pinagdadaanan. Mas lalo pang lumambot ang puso niya rito nang mapansin niya ang pag-aasikaso nito sa kanya sa tuwing gigising siya sa umaga hanggang sa pag-uwi niya. Magsisinungaling si Xander sa sarili kung itatanggi niya na minsan ay na-excite rin siyang umuwi dahil pakiramdam niya ay may dahilan na siya para umuwi ng maaga. Ibang-iba ang mga nakaraang linggong yon kumpara sa ilang taon na mag-isa lamang siya. At para sa kanya, ayaw niyang matapos pa ang pakiramdam na yon. Sa loob-loob ni Xander, may bahagi sa puso niya na unti-unti nang nakukuha ni Lara. At kung magtatagal pa, siguradong buong-buo na nitong makukuha ang puso niya. I don't know Vince, but this past few days, nasasanay na ako sa presensya ni Lara. I've never felt this before at naninibago pa rin ako. If I'm going to be honest to myself, masaya ako ngayon. Excited akong umuwi palagi dahil sa kanila ni Pumpkin. I think I'm starting to fall for her. Pag-amin niya. I knew it. Bulalas naman ni Vince. Nang tingnan niya ito ay naiiling-iling ito, pero kalaunan ay napabuntong hininga rin ito at napangiti. Sa totoo lang, ngayon ko lang din talaga napansin ang madalas mong pagngiti at ibang-iba ang aura mo tuwing papasok ka. Samantalang dati-rate, alam kong pilit lang ang ngiti dahil kailangan yun bilang alkalde. Hindi lang ako nakapansin yan. Actually, halos lahat kami sa office mo. At sa tingin ko nga, na malaking kinalaman ni Lara at ni Pumpkin niyo ron. Well, sino ba naman ako para questionin ang nararamdaman mo para kay Lara? Basta bro, nandito lang ako na nakasuporta sa'yo. Kung saan ka masaya, dun din ako. Kung iniisip mo ang kampanya at sasabihin ng mga tao at kalaban, please don't. Wala ka namang nilabog sa batas eh. Alam kong mauunawaan ka ng mga tao kung sakaling malaman nila na magkakaanak ka na. Napangiti na lamang siya bilang pasasalamat sa kaibigan at tinapik ang balikat nito. Natapos lang ang kwentuhan nila nang bumukas na ang pinto sa harapan nila. Sabay silang napatayo at hinarap ang kalalabas lang na doktor na tumingin kay Lara. Doc, how is she? Agara niyang tanong sa doktora. Mayor, she's fine. Wala kang dapat na ipag-alala dahil normal lang lahat ng pananakit ng tiyan niya. Normally, nangyayari to sa unang trimester ng pagbubuntis dahil nag-a-adjust ng uterus ng pagbubuntis para sa paglaki ng baby sa sinapupunan. She's already awake, Mayor. Kapag wala na siyang nararamdaman na matinding paghilab ng tiyan, pwede niyo na rin siyang iuwi ngayon. Okay, Doc. Thank you very much. Pasasalamat niya rito bago pumasok sa silid. Doon nga ay naabutan niya si Lara na nakaupo na sa hospital bed. Sa hindi niya malamang dahilan, bigla na lamang niya itong niyakap nang naupo siya sa tabi nito. Hindi na niya napansin ang pasimpleng paglabas ni Vince. Pinag-alala mo ako, Lara. Alam mo ba yun? Akala ko kung ano nang mayayari sa inyo ni Pumpkin. Thank God at ayos lang kayo. Malamyos niyang sabi. Natameme naman ito na mukhang nabigla sa ginawa niya. Bumitiw din siya rito pagkuwan. How are you feeling? Wala na bang masakit sa'yo? Hindi na ba sumasakit ang tiyan mo? Tanong pa niya at humawak pa sa tiyan nito. Nang tingnan niya si Lara ay nakatulala lang ito sa kanya. Why? Sabihin mo sa akin kung ayos ka na ba or may nararamdaman ka pang sakit. Tatawagin ko ulit ang doktor para... Hindi na niya natapos ang sasabihin nang si Lara naman ang yumakap sa kanya. Binoon nito ang mukha nito sa leeg niya. Ayos na ako, Mayor. Thank you sa'yo dahil hindi mo kami pinabayaan ni Pumpkin. Mahinang bulong nito. Gumapang naman ang kamay niya para yapusin ang bewang nito. Of course. Paano ko naman kayo pababayaan ng magiging anak ko, Lara? Nag-alala nga ako ng sobra dahil akala ko may masama nang nangyari sa inyong dalawa. Kumala si Lara sa pagkakayakap sa kanya. Hinayaan naman niya ito pero nanatiling nakahawak ang mga kamay ng babae sa balikat niya.
Pareho silang nakatitig sa mga mata ng isa't isa. Magiging anak mo? Pero wala pang paternity test na magpapatunay na anak mo nga ang... I think there's no need for that, Lara. Mabilis niyang putol sa sasabihin ito. Natulala naman ito sa kanya. You're 100% sure na akong ama ni Pumpkin, right? Tanong niya rito na mabilis namang tumango. Napangiti siya at hinaplos ang pisngi nito. Then I believe you. Hindi na natin kailangan ng paternity test, Lara. Naniniwala ako sa'yo. Anak ko si Pumpkin at tinatanggap ko kayo ng buong buo. Dumilog ang medyo singkit na mga mata ni Lara at napakagat ng labi. Napangiti siyang lalo dahil nakitan siya sa pagbibigil nitong umiyak. Totoo ba yan, Mayor? Naniniwala ka nang ikaw ang daddy ni Pumpkin? Yes, Lara. I'm sorry if I doubted you at first. But now, naniniwala na ako. From the past few weeks na nakasama kita sa mansyon at mas nakilala kita, napagtanto ko na hindi ikaw yung tipo ng babae na gagawa ng kwento para lang sa pansariling interes mo. Wala rin ako nararamdaman sa'yo na nagsisinungaling ka mula nung una tayong nagkita sa munisipyo. At habang tumatagal na nakikilala kita, mas lalo kong napapatunayan na mabuti kang tao. Tuluyan ang naiyak si Lara matapos niyang magsalita. Muli siyang niyakap ng babae at paulit-ulit na nagpapasalamat sa kanya. Wala naman siyang ibang maramdaman ng mga oras na yon kundi saya lang. Nang masiguro na ayos na si Lara ay inilabas na rin ito ni Alexander ng ospital. Sinalubong pa nga sila ng mga kasambahay para tanungin ang kalagayan ni Lara. You should rest now, Lara. And please, huwag ka na munang magtatrabaho bukas. Magpahinga ka muna. Anya nang maalalayan itong mahiga sa kama nito. Ayos naman na po ako, Mayor. At saka sabi ni Doc, di ba normal lang ang pananakit ng tiyan ko kanina? Wala yung kinalaman sa trabaho ko. Kahit pa, I want you to rest tomorrow. Pwede ka naman magtrabaho ulit kapag okay ka na talaga. Napabuntong hininga na lang si Lara at ito na rin ang sumuko. Sige na po, hindi na ako magtatrabaho bukas at magpapahinga na lang ako, Mayor. Nakangiting pagsang-ayon nito. You better be, dahil babantayan kita bukas. Hindi mo na ako papasok. Dito muna ako bukas para may kasama ka. Ha? Hindi pwede, Mayor. Kailangan ka sa munisipyo at saka marami kayong kailangang asikasuhin, di ba? Next week na ang start ng kampanya kaya dapat tutok ka ron. Sinabi ko naman na ayaw ko makasagabal sa'yo, di ba? Mariing giit nito. Napahinga naman siya ng malalim. Wala namang masyadong gagawin bukas sa munisipyo at pwede namang si Vince nang umattend ng meetings para sa akin bukas. Huwag ka nang kumontra, Lara, dahil gusto ko rin namang magpahinga kahit isang araw lang. Napanguso naman si Lara at mahinang tumango. Okay, Mayor, hindi na po ako kukontra. Tama ka rin naman. Kailangan mo rin ng pahinga kasi for sure kapag kampanyahan na sunod-sunod na ang lakad nyo niyan. Tumango lang si Xander at pinagmasdan ito na umiinom ng gatas na siya mismo ang nagtimpla. Lara, I have a favor. Sabi niya na hindi bumibitiw sa pagtitig dito. Tumigil naman ito sa pag-inom ng gatas at tumingin sa kanya. Ano yun, Mayor? Pwede ba na wag mo na akong tawaging Mayor? From now on, I want you to start calling me by my name. At huwag ka nang magpo sa akin. Hindi ba naman ako masyadong matanda? Ilang taon lang ang agwat natin. Napatitig ng masinsinan sa kanya si Lara na tila nagtatanong kung seryoso siya. Ayos lang ba sa'yo yun? Hindi ba parang nakakabastos na ikaw ang mayor ng bayang to tapos tatawagin lang kita sa pangalan mo? It doesn't matter and hindi nakakabastos sa akin na tawagin mo ako sa pangalan ko. Mas gusto kong tawagin mo na ako sa pangalan ko mula ngayon, okay ba? Ilang segundo muna siyang tinitigan ni Lara bago ito ngumiti at tumango. Okay, kung yan ang gusto mo, Alexander. Anito, para siyang kiniliti ng manggitin nito ang pangalan niya. Kapwa sila napangiti sa simpleng sandali na yon. I should go to my room now. Magpahinga ka na, Lara. Tumayo siya matapos ayusin ang comforter nito. Good night, Lara. Good night din, good night din, Alexander. Akmang aalis na sana siya nang muli siya nitong tinawag. Alexander! What is it? May kailangan ka pa ba, Lara? Baling niya rito. Ngumiti naman ito at umiling. Wala naman. Nagtatampo lang kasi si Pumpkin. Hindi ka raw kasi nag-good night sa kanya. Anito nahawak ang tiyan. Natameme si Xander ng ilang segundo bago napangiti. Naiiling na lamang siyang lumapit at muling naupo sa gilid nito. Good night to Pumpkin.
Anya bago yumuko at humalik sa tiyan ni Lara. Napatingin siya sa babae na mukhang nagulat na naman sa ginawa niya. Hindi pa rin ito nasasanay sa pagiging touchy niya rito at sweet. I love you, baby. Sabi niya, pero ang mga titig ay na kay Lara na hindi na nakaimik. Napangiti na lamang siya at lumapit pa rito. Mabilis siyang humalik sa noon nito. Good night again, Lara. Sweet dreams. Masuyo niyang bulong sa dalaga bago tumayo. Good night ulit, Alexander. Salamat. Utal nitong sabi bago nahiga at nagtalokbong ng kumot. Napangiti na lamang si Mayor bago nagpaalam at lumabas ng silid nito. Hanggang sa pagdating sa kwarto niya ay dala pa rin niya ang ngiti na yon. Ngayon lang siyang ngumiti at naging masaya ng ganon. Ramdam na ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya at hindi naman siya mangbang para hindi malaman na si Lara ang may kagagawa ng lahat ng yon. Bago matulog ay tinawagan muna ni Xander si Vince para sabihin hindi mo na siya papasok at naghabilin siya rito ng ilang trabaho. Naunawaan naman siya ng kaibigan. Ngunit nang magising siya kinabukasan, sa halip na makapagpahinga at magkaroon ng isang buong araw ng payapang isip, ay nabulabog siya sa pagsugod ni Vince kasama ang campaign manager ng pamilya nila na tita pa niya. Nag-aalmusal sila ni Lara nang dumating ang mga ito. Alexander, ano itong kumakalat ngayon sa social media na? Natigilan ang tita Lucille niya nang mapatingin kay Lara na nasa tabi niya. So totoo nga, may binabahay ka nga ngayon dito at nabuntis mo pa. When did this happen? Bakit hindi namin to alam? Alam ba ni Kuya Alberto to? Well, for sure nakarating na ang balitang to sa kanya ngayon. My God, Alexander. Bakit ngayon kapag gumawa ng ingay kung kailan magsisimula ng kampanya next week? Mabilis na tumayo si Alexander at hinarap si Lara. Gulat ito at nababahala sa mga narinig nito. Dito ka lang, Lara. Mag-uusap lang kami, okay? Finish your food, babalik din ako. Paalam niya at humalik sa noon nito bago inaya ang tiyahin at kaibigan na pumunta sa munisipyo. Inaasahan na niya na darating ang oras na yon, kaya't kagabi pa lamang ay hinanda na niya ang sarili sa mga mangyayari. Samantalang aligaga at parang hindi maihing pusa naman si Lara sa living area ng mansyon. Matapos ang pagsugod ng tita ni Alexander at ni Vince ay hindi na ito bumalik pa. Nagpaalam din kasi ito na may aasikasuhin na alam niyang may kinalaman sa nangyayaring isyu ngayon. Hoy buntis, pumirmi ka nga rito. Ako ang nahihilo sa'yo, pabalik-balik ka riyan. Maubo ka nga rito. Sita sa kanya ni Marisa at hinila siya paupo sa sofa. Nag-aalala kasi ako, te. Siguradong malaking problema tong hinaharap ni Alexander ngayon. Kasalanan ko to eh. Kundi lang sa makit ang tiyan ko kagabi, hindi ako sasamahan ni Alexander sa ospital. Hindi sana siya makikita ng mga tao ron kasama ako. At hindi sana lalabas ang issue na to ngayon. Siguradong makakaapekto to sa pagtakbo niya ngayon. Nababahala niyang sabi. Ano ka ba? Huwag mo nga sisihin ang sarili mo sa nangyari. Hindi mo rin naman ginusto ang nangyari sa'yo kagabi eh. Si Sir din naman ang nagpumilit na samahan ka sa ospital kahit alam niyang ma-expose kayo sa publiko. Nag-aalala lang kasi ako kay Alexander. Hindi niya deserve ang pagchismisan dahil sa akin. Kaya niya yung lusutan, ano ka ba? Pero teka nga, tama bang naririnig ko? Alexander na lang ang tawag mo sa kanya ngayon? At ano yung nakita ko kanina? Hinalikan kanya sa noo bago sila umalis. Anong ibig sabihin no na? Nagkakamabutihan na ba kayo? Chika mo naman yan, harot kang buntis ka. Kahit na namumroblema rin sa sitwasyon ay di napigilan ni Lara na mapangiti. Siya kasi nagsabi na Alexander na lang ang itawag ko sa kanya. At saka hindi lang naman niya ako kanina hinalikan sa noo, kagabi rin. Hindi nga ako nakapag-react sa sobrang shock kagabi. Kinikilig na kwento niya nang maalala lahat ng mga eksena kagabi sa kanyang silid at sa ospital. Hala siya oh, ang haba ng hair. Mukhang tinamaan na nga sa'yo si Sir. Hindi ko nga rin nakalain, Te Marisa. At alam mo pa ba, Te? Sabi niya rin kagabi nung nasa ospital kami na hindi na niya need ng paternity test kung sa kanya ba talaga si Pumpkin o hindi. Kasi naniniwala na raw siyang anak niya si Pumpkin. Tinawag pa nga niya kaming mag-ina niya kagabi tapos daddy na rin ang tawag niya sa sarili niya. Napatili si Marisa sa kilig, kaya maging siya ay napatili na rin. Parang kanina lang ay problemado siya. Tapos ngayon ay kulang na lang gumulong sila sa sahig dahil sa kilig. Maharot kang buntis ka? Anong ginawa mo kay Mayor Alexander? Ginayuma mo ba? Inakit mo ba?
Parang nung unang dating mo lang dito halos hindi ka niya pansinin. Tapos ngayon parang lalanggamin na kayo sa tamis niyo. Malokalokang sabi ni Marisa. Te, walang panggagayuma at mas lalong walang pangaakit na naganap. Ewan ko ba kung bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin kay Mayor? Ay, kay Alexander pala. Baka talagang na-fall na siya sa ganda ko. Sinabihan ko naman na siya ng ilang beses na wag niya ako laging titigan kasi baka ma-fall siya sa akin. Ayan, baka na-fall na nga ang hot mayor kong crush. Hirit niya at muli siyang nagtitili. Grabe ka, maharot kang buntis ka. Biro ni Marisa na kinikilig. Anong feeling na gusto ka rin ng crush mo, buntis? Siyempre, feeling Miss Universe. Parang ako ng pinakamagandang babae sa mundo. Nagtilian na naman sila sa kilig. Sa kaharutan nila ni Marisa ay nakalimutan ng tuluyan ni Lara ang mga problema sa iskandalo ni Mayor. Sabi naman ni Marisa ay wag na siyang mamroblema sa mga bagay na kayang-kaya namang solusyonan ni Alexander. Dagdag pa nga nito na hindi yun ang unang beses at pinakamalalang isyu na nangyari kay Alexander. Kaya siguradong maaayos din ito ang lahat. Kinagabihan ay naalimpungatan si Lara nang may maramdaman siyang umupo sa gilid ng kama niya. Dahan-dahan siyang dumilat at nakita niya si Alexander na nakatitig sa kanya. Alexander, nakauwi ka na pala. Kamusta ang naging pag-uusap niyo? Sandali, kumain ka na ba? Halika at paghahaan kit... Hindi na natapos ni Lara ang sasabihin nang halikan siya nito sa mga labi. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla at natulala. Bakit mo ako hinalikan, Xander? Tanong niya nang makabawi sa pagkabigla. Napahawak pa siya sa mga labi niya at sa dibdib na kumakabog na ng malakas. Because I need it now. Sobrang pagod ko ngayong araw kaya kailangan ko ng pambawi ng lakas. At mukhang effective naman. Nawala agad yung pagod ko. Sagot nito na may matamis na ngiti. Sandali lang, Xander. Ano bang ibig mong sabihin? Ano bang meron sa atin? Hindi ko kasi maintindihan eh. Bakit mo ginagawa to ngayon? Lately napansin ko ng pagbabago mo. Ano ba talaga tayo? Nagpapakatotoo lang ako sa nararamdaman ko, Lara. I know masyado pang maaga para sabihin ko mahal kita. Pero sana maniwala ka na unti-unti mo nang nakukuha ang puso ko. If you would give me a chance, gusto ko sana naligawan ka at magkaroon ng tama at maayos na relasyon sa'yo. Medyo late nga lang dahil nauna ang anak. Pero pwede pa naman natin ihabol, right? Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Kasi ako crush na kita unang kita ko pa lang sa'yo sa bar noon. Kaya nga siguro naibigay ko rin ang sarili ko sa'yo nung gabing yun. Hirit niya at sabay silang natawa kahit na naluluha siya. I admit na attract din ako sa'yo noon. Talaga? Hindi kaya dahil sa lasing ka lang? Hindi, Lara. Nakita mo naman na nalasing lang ako habang kausap ka, di ba? Ayaw na kasi kitang iwan noon kaya naparami ang inom ko para mas humaba pa ang oras natin na magkasama. Mahal kita at liligawan kita. Sure ka naman na gusto mo akong ligawan? Wala akong may pagmamalaki sa'yo, Xander. Wala akong matatawag na pamilya. Wala akong trabaho. Hindi ako mayaman na tulad mo pero sure naman ako na maganda ako. Yun lang ang meron ako. The rest wala na. Sigurado ka na ba sa tulad ko na ganda lang ang meron? Natawa si Alexander pero kitang-kita niya sa mga mata ng binata ang kasagutan sa mga tanong niyang yon. Siguradong sigurado na po. Ako magbibigay ng buo at masayang pamilya na deserve mo, Lara. At ako na rin ang magbibigay ng trabaho sa'yo. Ano namang trabaho yan? Ang maging asawa ko at ina ng mga magiging anak natin. Yun ang trabahong siguradong ipagmamalaki mo. Hirit din ito, dahilan para matawa siya. Lumobo tuloy ang sipon niya. Lalo tuloy napahalakak si Mayor dahil sa sipon niya. Sira ulo ka, Mayor. Lumobo tuloy ang sipon ko. Iyak tawa niyang sabi habang nagpupunas ng ilong. Sure na sure ako, Lara. Hindi ka na turn off sa akin? Maganda ako pero lumulobo ang sipon. I don't care. Kahit pa 11 ang tumulo sa ilong mo. Di ko akalain yan. Pero teka, bakit ang bilis mo naman yata, Mayor? Kanina ligaw lang tapos ngayon asawa at ina na? Ginagalingan mo naman yata masyado. Di pa nagsisimula ang eleksyon pero nangunguna ka na sa balota. Doon na rin kasi pupunta yun, Lara. Ayaw ko naman na hanggang sa mailabas mo si Pumpkin at lumaki siya ay mag-boyfriend-girlfriend lang tayo. Papakasalan kita, Lara. Hindi na kinaya ni Lara ang halo-halong kilig, saya at tuwa.
Naiyak na lamang siya sa galak at niyakap si Alexander. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon niya naramdaman na buo na siya at walang kulang sa kanya, na hindi siya nag-iisa, na hindi na ulit siya mag-iisa. Pero paanong issue tungkol sa'yo? Okay na yun. Saka hindi ko planong itago ka at si baby. Soon makikilala ka rin ng mga tao. Lalo pa't papakasalan na kita. Pero liligawan muna kita. Salamat, Alexander. Akala ko hindi na ako makakaranas na alukin ng kasal. Nang gabing yon, magkayakap silang natulog na parehong nakangiti at umaapaw sa saya. Tulad ng pangako ni Alexander, nagsimula na nga ang panliligaw nito kay Lara. Kahit naging abala na ito sa pagdating ng pangangampan niya, ay naglalaan pa rin ito palagi ng oras para kay Lara. Napanatag din si Lara na hindi naman talaga nakaapekto sa pangalan ni Alexander ang kumalat na issue. May iilan na ginawa itong big deal na kutob nila ay gawa ng kalaban ng binata sa politika. Pero mas marami pa rin ang naniniwala kay Alexander. Mabilis nakaunawa ang mga taong bayan dahil agad naglabas ng statement si Alexander bago magsimula ang kampanya at pinatotohanan nito ang issue. Hindi nito tinanggi na nabuntis siya nito at katunayan ay mas marami pa nga ang humanga sa mahusay na mayor dahil hindi ito tumakbo sa responsibilidad. Marami rin na sumusuporta kay Alexander ang nagsabi na labas na sa politika ang buhay pag-ibig nito. Kaya sa huli ay tuluyan ding natunaw ang issue. Lalo pang naging masaya ang dalawa nang muli ay si Alexander pa rin ang nailuklok bilang mayor ng San Vicente para sa huling termino. At sa araw ng inaugurasyon nito ay dumalo ang pamilya nito para batiin ito at nakilala si Lara ng personal. We are happy for you, son. Proud na proud kami sa'yo sa lahat ng achievement mo. You know that we're always here to support you, iho. Especially now na magkakapamilya ka na. We're actually excited ng mami nyo na magkakaapo na rin kami sa'yo finally. Ani Senator Alberto na daddy ni Alexander. Thank you, Dad. Salamat at palagi kayong nandyan para suportahan ako. Sagot naman ni Alexander na nakahawak sa bewang ni Lara. And by the way, Mom, Dad, this is my Lara, my soon-to-be wife. We're happy to finally meet you, Lara, iha. Mahusay nga talagang pumili ang anak ko. Hindi ka lang maganda, mukha ka pang mabait. Ikaw nang bahala sa anak ko, okay? Wika ng mommy ni Alexander. Opo, tita. Ako na po ang bahala kay Xander. Maraming salamat din po sa inyo sa pagtanggap sa akin para sa anak nyo. Oh dear, hindi naman kami tumututol sa anumang gusto ng mga anak namin. Malalaki na sila para pumili ng gusto nilang mahalin. Basta kami, bilang mga magulang, palagi lang nandito para suportahan sila. And please call me Mom. Napangiti na lamang si Lara sa sobrang galak at tinangala si Alexander. Tulad niya ay masayang-masaya rin ito sa tagumpay na muling tinamasa at sa pag-ibig na nagbubuklod sa kanila ngayon. I love you, baby. Masaya akong dumating ka sa buhay ko. Kayo ni Pumpkin. I can't wait na maisilang mo na siya. I will be the best father for Pumpkin. Bulong ni Alexander at mabilis na nagnakaw ng halik sa kanya. I love you too, my hot Mayor Alexander. Love na love ka rin namin ni Pumpkin. Pero sure ka na ba talaga na hindi na siya ipapapaternity? Hirit niya rin, kurot ang pisngi nito. Napailing naman to. Ang kulit mo talaga, baby. Hindi na nga kailangan. Ramdam ko rin na akin talaga siya. Kayong dalawa, akin na kayo ngayon. Mahinang napatili si Lara nang pabirong pisilin nito ang pisngi niya at halikan ng paulit-ulit. Baby, maraming tao. Nakikita nila tayo. Umayos ka nga. Sita niya rito na parang baliwala lang din naman dito. Hayaan mo na silang makita kung gaano ako kasaya sa babaeng mahal ko. Muling hirit nito na nagpaapaw lalo ng kilig ni Lara. Patuloy na yumabong ang pag-iibigan ni Alexander at Lara. Sa paglipas pa ng 7 pang buwan ay isinilang din ni Lara si Pumpkin na isang baby boy. Tuwang-tuwa nga ang mga kaibigan nila at magulang ni Alexander dahil kamukhang-kamukha nito ang baby nila. Hindi na talaga kailangan ng DNA test dahil kitang-kita naman ang ebidensya. Pero dahil public figure si Alexander at alam ng lahat ang istorya nila, iginiit pa rin ni Lara na magpa-DNA test ang mag-ama para mas lalong maglaho ang duda ng ibang naisirain si Mayor. At positibo naman ang resulta na anak talaga ni Alexander ang panganay nila. Makalipas ang 2 taon ay naganap naman ang kanilang kasal na dinaluhan ng mga taong mahal nila sa buhay at saksi sa kanilang pag-iibigan.
Dumalo rin sa kasal nila ang mama ni Lara matapos silang magkapatawaran. Masayang masaya ito para sa kanya at sa sariling pamilya na binuo nila ni Alexander. Ni minsan sa buhay ni Lara ay hindi sumagi sa isip niya na magkakaroon siya ng asawa na hindi lang hot, kundi mabuting politiko pa. Marahil ay nagsimula ang kwento nila sa isang gabing hindi inaasahan. Ngunit wala siyang pagsisisi sa mga nangyari. Naniniwala kasi siya na ang lahat ay may dahilan. At yun ang nagdala sa kanya ngayon sa masayang disposisyon sa buhay. Ngayon nga ay masayang masaya ang mga puso nila ni Alexander dahil ang isang buwang kasunduan ng dapat nila ay naging isang panghabang buhay ng pagsasama kasama ang anak nila. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.